Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Yan ang mga kababayan, no? Yung mga maleta, grabe, ang lalaki pala ng mga maleta, no? At punong-puno daw po ito ng mga pera nga, mga kababayan, no? Ilang milyon yung laman nata nito, no? Kada maleta na binubuhat nila isa-isa, mga kababayan, at palipat-lipat nga po ng sasakyan, no? Sabi ni Gutesa nga nung nag-testify siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So ngayon ay talaga namang ito na yung katotohanan, mga kababayan, na inabangan ng lahat, no? Yung sinasabi ni Gutesa. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. At ito na nga, mga kababayan, yung inaabangang part 2, no, ng paglabas ng resibo ni Saldico, mga kababayan. Grabe ang pasabog ngayon. Ito na po ang mga maletang may laman na pera, mga kababayan, na sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa na hinatid nila doon sa bahay ni Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez at maging doon sa Malacanang, mga kababayan. At ngayon mismo, inamin ni Saldico na talagang itong pera na ito ay napunta lahat
lahat pala kay President Marcos Jr. mga kababayan at kay Martin Romualdez. So totoo lahat ng sinasabi ni Orly Guteza doon sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado mga kababayan. At si Saldico mismo na po ang nagsalita at ikinento no yung lahat ng mga nangyayari doon mga kababayan. Hindi po natin alam to, sila lang po ang may alam at talaga namang napaka-credible no ni Saldico na magsalita kasi siya mismo yung nandoon siya mismo yung kasabwat mga kababayan. So di ko alam kung paano ito sinungalingan ng administration at maging ng mga vloggers ng administration, kung paano nila ito i-rebat mga kababayan, kung paano nila sirain itong si Saldico mga kababayan no. At maging dito sa ombudsman, hinamon ni Saldico itong si Ombudsman Remulla na imbestigahan mismo si President Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez no, imbestigahan mismo ni Ombudsman Remulla. Pero duda dito si dating Congressman Saldico no na imbestigahan ni Remulla kasi syempre yung amo niya si President Bongbong Marcos at pati itong Senado ay hinamon niya na magsagawa ng investigation, although may tiwala pa siya dito mga kabayan sa Senado no, na mag-imbestiga. Patas daw mga kabayan, sabi niya no, naniwala siya dito na may kakayahan, magaling daw mag-imbestiga ang Senado. Pero I don't think so mga kabayan, dito sa pangunguna ni Ping Lacson no, parang duda po ako, personal opinion ko po yan mga kabayan, duda po ako dito na kung si Ping Lacson mag-imbestiga ay parang malabo mga kabayan. Ngayon pa nga lang siniraan na po si Saldico kahapon naglabas agad ng or interview si Ping Lacson no, matapos yung hearing yata sa Senado ay parang sinabi niya dito kay Saldico na wag daw puro video lang no. Lumabas daw po itong si Saldico humarap dito sa mga allegation or itong siniwalat niya, panumpaan niya mga kabayan. Yun yung pong sabi ni Saldico. Pero para sa akin no, wag mo nang lumabas si Saldico ng basta-basta kasi mainit na mainit po talaga siya ngayon mga kababayan no. Hindi po basta-basta yung kanyang revelasyon mga kababayan kasi mismo siya involved dito at inilaglag niya yung kanyang mga kasama at itong mga malaking isda pa sa kanya no. Alam naman natin na si Saldico ay ano lang naman siya, appropriation committee at mas may mataas pa po sa kanya. At ito nga po si Martin Romualdez na dating speaker at itong mismo yung Pangulo ng Presidente mismo ng Pilipinas mga kababayan. Yung nag-utos daw sa kanya na mag-insert ng 1 billion pesos no. At ilang billion yung 25 billion yata yung napunta dito kay Presidente mga kababayan. So talaga namang sinasabi nila na or sinasabi niya na siya yung nag-expose no dito sa flood control corruption, pero siya naman pala yung mastermind mga kababayan. So sinasabi nga ni Manong Chavit Singson at ni Atty. Glenn Chong na lumalabas nga na si Marcos ay hero no. Siya yung bayani kasi isiniwalat niya itong corruption sa flood control, pero siya pala mga kababayan yung mastermind dito sa lahat-lahat ng ito. So talaga namang nakakakilabot no itong ginagawa nilang pagnanakaw ngayon mga kababayan sa kaban ng bayan no. At itong mga dilawan may buwelta ngayon sa kay Saldico na bakit daw ginagawa pa ni PBBM na mag-insert no, pwede naman daw hayagang nakawin yung pera no. Pero sabi nga nila itong BICAM daw kasi mahirap i-trace, mahirap i-detect no, mahirap talagang malaman ng mga ordinaryong Pilipino kagaya natin na hindi natin alam yung proseso dito sa BICAM. So hindi natin alam mga kababayan, hindi natin alam yung pasikot-sikot no kung saan mapunta or saan kaninong bulsa napunta itong mga ini-insert nilang billion-billion dyan sa BICAM. So ito pala ay lumabas na ang katotohanan kasi mismo si Saldico ang nagsiwalat no. Siya mismo yung naggawa siya yung involved dito. Isiniwalat na niyang katotohanan na talagang yung mastermind si Presidente Marcos at si Martin Romualdez. So siya ay inutusan lang mga kababayan. So para sa akin ay naniwala po ako dito kay Saldico mga kababayan no. Kasi nakakagulat
na nung una ay talagang close na close sila, talagang todo effort sila dito sa kanilang paninira kay BP Sara, pinahihirapan nila si BP Sara sa kanyang budget mga kababayan kung matatandaan natin noong 2025, pati yung issue ng confidential funds, tumitira nga itong si Saldico binibira niya si BP Sara, at ngayon yung mga dilawan at mga loyalista ay si BP Sara pa rin yung kanilang mga kababayan, no? Parang sinisira nila si Saldico ngayon na pumanig na kay BP Sara mga kababayan, no? Naging didiis na po daw itong si Saldico kasi kumanta na or tumiwalag na mga kababayan, no? So ganun po yung narrative ngayon ng mga dilawan at mga loyalista. So ganyan po sila katanga mga kababayan, no? Na si mismo na pong Saldico ang nagsabi, siya yung gumawa ng insertion at may mga ebidensya siya mga kababayan, may mga dokumento siyang hawak, no? At talaga namang mas kapaniwala, no, itong si Saldico kung magsalita kumpara naman dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos or President Bongbong Marcos mga kababayan. Mas reliable kung magsalita itong si Saldico at siya yung karapat-dapat na maging star witness dito, no? Kung pagbibigyan ng pagkakataon or pagbigyan ng pagkakataon na maging state witness itong si Saldico, mas qualified siya mga kababayan dahil mas mababa yung kanyang posisyon kumpara dito nga sa mas nakakataas na House Speaker, no, si Martin Romualdez at ni Presidente Marcos mga kababayan, siya yung Pangulo ng Pilipinas, no? At siya yung mas may kapangyarihan kumpara naman dito kay Saldico. So mas credible siya mga kababayan dito, no? At siguro ay may something talagang hindi natin alam dahil sabi nga ni Martin Romualdez sa kanya na stay out of the country daw and you are well taken care of. So yun yung pinaniwalaan ni Saldico mga kababayan. Pero all of a sudden ay lumabas po siya, no? Nagsiwalat na po siya kasi ipapatay na nga daw po siya mga kababayan, no? Inunahan niya po niya bago daw po siya mapatay ay kailangan maipalabas na po niya itong mga nalalaman niya mga kababayan. So ganito po katindi mga kababayan itong mga pasabog ni Saldico at talagang panic mode na po ngayon ang Malacanang for sure mga kababayan. Kaya kahapon ay todo press con sila ngayon si Claire Castro at maging yung PCO secretary na si Dave Gomez mga kababayan, na sinasabi nilang katang-isip lang daw itong mga alegasyon ni Saldico laban kay Presidente Marcos at kay Martin Romualdez mga kababayan. So ewan ko lang kung may maniwala pa ba sa kanilang mga tao, no, except sa mga loyalista at mga dilawan na talagang kinakain nila yung mga sinusukan nila noon na Marcos mga kababayan. So ano po sa palagay nyo mga kababayan itong pasabog ngayon ng part 2 ni Saldico, no, na kung saan ay inilabas na po niya yung mga maleta na may talagang or may dalang pera ito mga kababayan, no, or laman na pera na ito yung sinasabi ni Gutesa na dineliver nila doon sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez sa Fools Park at maging doon sa may Malacanang mga kababayan. So please comment down below kung ano pong masasabi nyo dito, no. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.